Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Puppy love ang tawag sa pag-ibig na nararamdaman ng mga kabataan na first time pa lamang umibig. Minsan, ito ang klase ng pag-ibig na mahirap kalimutan at mahirap higitan. Ganon pa man, puppy love man o true love, isa lang ang maibibigay nitong aral sa taong sumugal sa pag-ibig. Ito ay kung papaano umibig ng buo at totoo. Ngayong araw, tunghayan natin ang bagong kwentong handog ng kabarangay nating si Strelia. Dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw Papa Dudut, ako po si Strelia, ang inyong letter sender ngayong araw. Pero ang nilalaman ng sulat ko para sa inyo ay kwento ng dalawang pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Sa nauna ko pong sulat, kwento ni Sol ang ibinahagi ko sa inyo. Sa pagkakataong ito ay kwento naman ng dalagang si Luna ang mapapakinggan ninyo. Pangalawa sa 7 magkakapatid si Luna, Papa Dudut. Nakatira sa squatters area, hindi na siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan. Hanggang elementary lang ang tinapos nito. Na hindi na nga siya nakatungtong ng grade 6 at hanggang grade 5 lamang siya dahil hindi na kayang suportahan ng mga magulang niya ang kanyang pag-aaral. Sa kanyang paglaki, wala siyang ibang ginawa kundi ang tumulong sa mga magulang niya para makaraos ang pamilya nila sa bawat araw. Sa murang edad ay nangalakal na siya noon. Pagsapit ng edad na 15 ay nagtrabaho siya sa gulayan. 19 anyos siya noong may isang kapitbahay ang nagmagandang loob at tinulungan si Luna para makapasok bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya. Maganda naman ang naging pakikitungo sa kanya ng mga amo niya. Sa kabila ng pagiging profesional nila at pagkakaroon ng yamang hindi maikakaila ay napaka-humble ng pamilyang pinasukan ni Luna. Sa loob ng pamamahay na yon, doon niya nahanap ang itinuturing niyang best friend, ang anak ng kanyang amo na si Patricia, Papa Dudut. Luna, may ginagawa ka pa? Heto, naghuhugas ng pinggan. Bakit? Halika muna rito, may tatanong ako sa'yo. Sandali. Ano ba yon? Silipin mo yung lalaki sa labas. Saan? Ayun, yung kausap ni Papa. Bakit? Sino ba siya? Anak ng kumpare niya. Magkaedad lang yata kami. Anong masasabi mo sa kanya? Gwapo ba? Oo, gwapo naman. Maputi tsaka matangos ang ilong. Manliligaw mo? Hindi. Pero gwapo, di ba? Oo, bagay kayo. Ano sa tingin mo? Babaero ba? Mukhang hindi naman, no? Hindi ko alam eh. Hindi ako marunong magbasa ng tao. Pero kung gwapo, malamang marami rin nagkakandara pa sa kanya. Oo nga, no? May punto ka. Wag na lang pala. Pero kung gusto mo naman siya, magpakilala ka na lang para wala kang pagsisihan sa huli. Sa tingin mo? Oo, wala namang masama kung susubukan mo eh. Kaso nahihiya ako. Gusto mo tulungan kita magpakilala sa kanya?
Ngayon na? Oo naman. Ayaw mo ba? Ay, sa susunod na lang. Aalamin ko muna kung may nobya na ba siya para hindi tayo magsayang ng oras. O sige, manmanan mo na lang muna siya. At ako maghuhugas na lang muna rito. Sandali lang, dito ka muna. Bakit? Ano pang gagawin natin? Wala naman, samahan mo lang ako rito. Kunwari, nag-uusap tayo para hindi mahalata na pinagmamasdan ko siya. Kapag ako pinagalitan ng mama mo sa tambak na hugasin, ikaw ang isusumbong kong dahilan ah. Nagsishesta na yun ngayon. Hayaan mo na siya. Tingnan mo, matika siya no? Matangkad din. Eh, sino mas gwapo? Yan ba o yung dati mong nobyo? Siyempre mas gwapo to. Ikaw ba hindi mo siya natitipuhan? Naku, hindi na ako mag-aasam ng tulad niya. Hindi kami bagay. Hindi ko naman tinatanong kung bagay kayo. Ang gusto kong malaman, kung natitipuhan mo rin ba siya? Siyempre, oo. Babae lang din naman ako na nagkakagusto sa mga gwapo. Pero siyempre, dahil ikaw ang mas may gusto sa kanya, hindi na ako makikipag-unahan pa. Mas may tsansa ka sa kanya kaysa sa akin. May tsansa naman tayong lahat. Malay ba natin kung anong gusto niya? Malabo nang mangyari yan. Yung mga tulad niya, sa panaginip ko na lang mararanasan. Masyado mo namang binababay ang sarili mo. Paganda ka naman eh. At kung ikaw man ang magustuhan niya, walang kaso yun sa akin. Eh bakit sa akin na napunta yung usapan? Hindi ba't ikaw yung naghahanap ng nobyo ngayon? Oo nga pala. Oh, paalis na siya. Sandali lang, maiwan na kita. Makikibalita lang ako kay Papa. Aalamin ko kung anong pangalan niya. O sige, good luck. Papa Dudut mabilis na naging malapit sa isa't isa sina Luna at Patricia. Dahil hindi nagkakalayo ang edad nilang dalawa. 19 years old si Luna samantalang 23 naman si Patricia. Dahil only child kaya mabilis na nakagaana ng loob ni Patricia si Luna. Hindi rin daw kasi masyadong palabas-labas si Patricia at laging mag-isa lamang siya sa bahay nila. Kaya noong namasukan sa kanila si Luna ay mabilis silang naging magkaibigan. Sa edad nilang yon ay natural lang na naging mapaglaro ang puso nilang pareho. No boyfriend since birth daw si Luna noon at natatakot siyang pumasok sa isang relasyon dahil wala pa siyang karanasan tungkol dito. Noong araw may mangilan-ngilan ng pumoporma kay Luna pero hindi niya sila binibigyan ng atensyon. Lagi kasing bilin sa kanya ng nanay niya na huwag munang makipagrelasyon. Huwag daw niya itong tularan na maagang nag-asawa. Nagkaroon ng maraming anak at ngayon ay naghihirap sa buhay. Ipinangako naman ni Luna sa sarili niya na magpupursige muna siya sa buhay bago niya atupagin ang pag-ibig. Lalo na't bata pa naman siya at marami pa siyang oras para sa mga ganong klase ng bagay. Noong time na yon, ang focus na lang muna ni Luna ay ang makatulong sa kanyang mga magulang na nagagawa niya sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang kasambahay. All around ang trabaho ni Luna, Papa Dudut. Tagalinis, tagaluto, labandera at kung ano-ano pa. Dalawa silang kasambahay sa bahay nila Patricia at kahit na medyo mabigat ang trabaho ay kinakaya niya ito para sa pamilya niya. Mabuti na lang at lagi niyang kasakasama noon si Patricia na kahit papaano ay nakakabawas sa mga pagod niya sa pang-araw-araw. Oh, Luna! Gising ka pa pala? Oo, inihahanda ko lang tong mga rekado para bukas. Anong oras na ba? 11:00 na. Gabi na pala. Kailangan ko nang tapusin to. May bisita yata ang mama mo kaya medyo madaming iluluto bukas. Ah, oo nga. Bibisita rito yung mga amiga niya. Yun nga ang sabi niya. Bakit gising ka pa pala? Hindi ako makatulog eh. Ayaw akong dalawin ng antok. Samahan mo na lang muna ako rito kung gusto mo. May tutulong ba ako? Itong patatas, balatan mo na lang tapos ilagay mo sa tubig. Sige, amin na yan. San kaya pwedeng maglakwatsa bukas? Bakit ka maglalakwatsa? Magkakaroon ng handaan dito sa bahay niyo tapos aalis ka? Ay nako, hindi mo kilala ang mga amiga ni Mama. Tsaka ako napuputaktihin na naman nila ako ng mga tanong tungkol sa dating nobyo ko.
Matagal na kayo naghiwalay, di ba? Oo, 2 taon din kami nun. Kung kailan pinakilala ko na siya sa pamilya ko, saka naman kami naghiwalay. Bakit naman? Ano palang dahilan ba't kayo naghiwalay? Nagloko! Talaga? Paano mo naman nalaman? Nahuli ko mismo. Walang yang yun. Naturingan na teacher pero pumapatol sa estudyante. Ang lala naman yan. Mabuti na lang iniwan mo. Oo naman. Anong akala niya? Bibigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon? Hindi na. Hindi ako mapagbigay sa mga taong manloloko. Tama nga naman. Eh ikaw, nagkaroon ka na ba ng nobyo? Naku, hindi pa. Ayaw ni nanay. Bakit naman? Pinagbabawalan ka? Hindi naman ako pinagbabawalan. Pero mas gusto niyang wag muna ako makipagrelasyon. Kasi nga, ayaw daw niya ako matulad sa kanya na maaga nagkaroon ng pamilya. Pero, paano kung may manligaw sa'yo? Hindi ko nalang pinapansin. May kapitbahay nga kami noon na nagpakita ng motibo sa akin. Kako sa kanya, wag muna kasi gusto ko munang tulungan ng mga magulang ko. Eh, ano bang tipo mo sa mga lalaki? Hindi naman ako tumitingin sa panlabas na anyo. Basta ba responsable at walang bisyo, pwede na sa akin yun. Siyempre dapat mahal din niya ako. Ako naman, gusto ko yung profesional. Ayoko sa tambay at palamunin. Tapos dapat gwapo rin. At higit sa lahat, tapat. Sigurado naman ako makakahanap ka ng lalaking tulad ng sinasabi mo. Maganda ka naman tsaka mayaman. Pero ang hirap ng makahanap ng tapat ngayon. Halos lahat yata ng lalaki manloloko na eh. Hindi naman lahat. Yung papa mo ba, manloloko? Hindi naman, di ba? O sige, hindi lahat. Pero karamihan manloloko. Kaya nga ayoko rin makipagrelasyon pa eh. Baka masayang lang ang oras ko, lalo na kapag natapat ako sa manloloko. Tama ka dyan sa sinabi mo. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, isang lalaki ang biglang dumating sa buhay ni Luna na siyang kumatok sa nakatago niyang puso. 1969 noon, nung unang nakatagpo ni Luna ang kauna-unahang lalaki na bumihag sa kanyang puso, si Manuel. Binabakbak noon ang kalsada sa harapan ng bahay nila Patricia para sa isang road widening project. Mahabang kalsada sa lugar nila pero masikip ito, kaya karaniwang one-way lang ang daanan. Matagal na rin kasing inirereklamo ng mga tao doon ang isang drainage sa lugar. Kaunting ulan lang ay binabaha na sila. 5 buwan daw na tumagal ang nangyaring road widening, Papa Dudut. Nang mga panahong yon ay wala namang pakialam si Luna sa inaayos na kalsada. Pero noong natapat na sa bahay nila Patricia ang pag-aayos ng daanan ay unti-unti niyang nakilala ang mga trabahador na nagtatrabaho sa nasabing proyekto. 2 beses sa isang linggo kasi ay nagpapaabot ng merienda ang amo ni Luna sa mga trabahador bilang suporta na rin sa ginagawa nila. Ganon daw kabait ang mga magulang ni Patricia, Papa Dudut. Hanggang may kaya silang itulong ay itinutulong nila. Kay Luna natoka noon ng paggawa ng merienda para sa mga trabahador. Minsan nagdadala siya ng tubig sa kanila at ipinagluluto nila ito ng pagkain bago sila matapos sa ginagawa nila. Doon na po niya unang nasilayan si Manuel. Papa Dudut, hindi naging maganda ang unang pagkikita nila Luna at Manuel. Nagluto siya noon ng bilo-bilo. Ito ang ilan sa mga recipe na natutunan niya mula sa kanyang nanay. Pagsapit ng 3:00 ay karaniwang nagpapahinga na ang mga trabahador. Pero ng araw na yon ay abala pa rin ang lahat sa mga ginagawa nila. Lumabas si Luna, dala ang mainit-init pang bilo-bilo at inaya niya ang mga trabahador na magpahinga na muna. Hindi siya pinansin ng mga ito hanggang sa isang lalaki ang lumapit kay Luna at tinanong kung sino siya. Masaya namang nagpakilala si Luna, pero ang mga ngiti sa labi nito ay biglang nawala noong pinagalitan siya ng lalaki. Wala daw siyang karapatang magdesisyon kung kailan magpapahinga ang mga trabahador dahil hindi naman siya ang boss. Nagpantig ang mga tenga noon ni Luna at sinagot ang lalaki, pero noong nalaman niya kung sino ang kinakausap niya ay halos mamula ang morena niyang kutis.
Ang lalaki pa lang yon ay walang iba kundi ang engineer ng mga gumagawa. Hindi naman kasi akalain ni Luna na engineer ang kinakausap niya noon. Masyado kasing bata ang itsura nito at ang damit niya ay katulad din ng mga trabahador. Inakala niya na bagong sali lamang ito sa mga manggagawa na hindi pa niya nakikilala. Iniwan na lamang ni Luna ang niluto niyang pagkain sa gilid, sabay takbo pabalik sa bahay. Hiyang-hiya siya noon, Papa Dudut. Lalo na't nakita ng lahat ang nangyaring bangayan sa pagitan ng dalawa. Simula noon ay kinausap na ni Luna ang kasama niyang kasambahay na magpalit sila ng trabaho pero hindi naman pumayag ang kasama niya. Noong dumating ang araw na nagpamerienda ulit ang amo niya ay bumahag ang buntot ni Luna. Noong nakita niyang nandun na naman ang boss ng mga trabahador na pakakainin sana niya. Uy, Patricia. Tapos ka na sa niluluto mo? Oo, tapos na ako. Ano pang inaantay mo? Pakainin mo na yung mga trabahador. Samahan mo ko. Ano? Bakit? Ano ba yung niluto mo? Mabigat ba? Hindi naman, pero nahihiya kasi akong lumabas. Ba't ka naman nahihiya? Basta, samahan mo na ako. Ayoko. Nasa magandang parte na ako nitong binabasa kong libro. Pwede mo namang ituloy yan mamaya eh. Sige na, parang awa mo na, samahan mo na ako. Tingnan mo nga yung itsura mo, para kang batang takot na takot ah. Ano bang meron? Basta, halika na. Saglit lang naman to eh. Sabihin mo muna kung bakit dapat mas maganda yung dahilan mo kaysa dito sa binabasa ko ah. May iniiwasan kasi akong tao sa labas. Nakuha mo na yung interes ko. Sinong tao naman yung iniiwasan mo? Samahan mo ko sa labas para makilala mo. Sabihin mo na. May natitipuhan ka ba sa mga trabahador kaya ka nahihiyang lumabas? Wala ah. Eh bakit kung ganun? Sasamahan lang kita kapag nalaman ko ng rason kung bakit ayaw mo lumabas mag-isa. Nasa labas kasi yung engineer nila. Engineer? Oo. Nakasagutan ko kasi siya nung huli, kaya hanggat maaari, ayoko na magpakita pa sa kanya. Talaga? Ba't kayo nagkasagutan? Mahabang kwento. Sabihin mo na, bahala ka. Hindi kita sasamahan. Patricia naman eh. Nag-aantay ako. Ay, ganito yung nangyari. Inaya ko magmerienda yung mga trabahador kasi nga 3:00 na eh. Ganong oras naman talaga ako nagpapakain. Tapos? Tapos, bigla ko nilapitan ng isang lalaki. Pinagalitan niya ako kasi bakit daw ako nagdedesisyon para sa mga trabahador niya. Anong sinabi mo? Sinungitan ko siya. Sinabi ko sa kanya na dati na ako nagbibigay ng merienda sa kanila. Naisip ko na baka bago lang siya kaya hindi niya ako kilala. Tapos ano nangyari? Tapos nagpakilala siya sa akin. Siya pala yung engineer nila. Nakahanap ka na yata ng katapat mo ah. Sige, sasamahan kita. Talaga, sasamahan mo na ako. Salamat, Patricia. Hiyang-hiya talaga ako nung araw na yun eh. Oo, gusto kong makita tong engineer na tinutukoy mo. Ikaw mag-aabot ha? Doon lang ako sa likod mo. Sige, ako nang bahala sa'yo. Halika na, nasa kusina yung niluto ko. Abot-abot ang pasasalamat ni Luna kay Patricia noon dahil si Patricia ang humarap sa mga trabahador at sa engineer. Banana Q at juice ang inihanda niyang merienda noong araw na yon. Nagulat nga raw si Luna ng mga sandaling yon, Papa Dudut, dahil nung si Patricia na ang humarap sa kanila ay para bang napakabait ng engineer sa kanya. Nakangiti ito at nakipagbiruan pa. Kabaligtaran nito ang nangyari sa kanya na sinungitan siya nito noong una silang nagkita. Masungit, isnabero at istrikto, iyan daw ang unang impresyon ni Luna sa lalaki na kalaunan ay nalaman niyang Manuel ang pangalan mula kay Patricia. Dahil sa naunang nangyari ay hindi na naging maganda ang dugo ni Luna kay Manuel. Ang kinakainis pa niya noon ay araw-araw nang nagpupunta si Manuel sa site para bantayan ang mga trabahador niya na dati ay hindi naman niya ginagawa. Papadudot, hindi inaasahan noon ni Luna na magkakagusto si Patricia kay Manuel.
Isang beses pa lamang silang nagkita noon pero na-impress na daw kaagad ang dalaga sa kanya. Bilang supportive na kaibigan ay tinulungan ni Luna na mas mapalapit si Patricia kay Manuel. Tinuruan niya si Patricia na magluto ng merienda para kay Manuel at sa mga trabahador nito. Simula noon ay si Patricia na ang naghahatid ng pagkain sa kanila para mabigyan siya ng pagkakataon na makipag-usap kay Manuel at kilalanin pa ito ng masinsinan. Papadudot ng minsang wala sa bahay si Patricia at mag-isa lamang si Luna na nagpakain sa mga trabahador ay nagkaroon ng chance sina Luna at Manuel na mag-usap. Sa pag-uusap nilang yon ay isang bagay ang nalaman niya. Ginoo, mawalang galang na, Ginoo. Magmerienda na po kayo. Mamaya pa sila pwedeng magmerienda. Nakikita mo namang may ginagawa pa sila eh. Baka naman malipasan ng gutom yung mga trabahador mo sa pinagkagagawa mo. Kanina pa sila nagtatrabaho Sanay na yung mga yan. May ipinagawang merienda si ma'am para sa inyo. Dapat kapag may grasyang ibinibigay sa inyo, tanggapin nyo kaagad. Maya-maya pang konti. Papantayin lang nila yung bagong buhos na simento bago sila magpahinga. Iwan ko na lang to. Saan ko pwedeng ilapag? Ano ba yung ginawa mo? Sandwich. Kasya naman siguro to sa inyo. Ilan ba kayo? Sandali, ilan nga ba pumasok ngayon? 1, 2, 4, 6, 8. 8 lahat. Umuwi na yung iba eh. Tapos pangsyam ka. Naku, mukhang kulang tong ginawa ko Ilan ba yan? Hati-hati na lang kami kung di kasya. Saktong 8 eh. Sandali lang, igagawa kita ng para sa'yo. Kahit wag na. Makita lang kita, busog na ako. Tigilan mo nga ako. Magsisimula ka na naman dyan. Wala akong oras para makipagbiruan sa'yo. Ang sungit mo naman. Lagi ka na lang galit. Hindi ako galit. Hindi lang talaga ako mabait sa mga kagaya mo. Ha? Bakit? Ano bang meron sa akin? Bahala ka dyan. Iiwan ko na lang to. Dito ka na muna. Samahan mo kami magmerienda. Marami akong trabaho sa loob. Ikaw nang bahala magpakain sa mga trabahador mo Oh, heto. Kunin mo na. Ayokong kunin yan. Di nga ako kasama sa bilang eh. Hindi ko nga alam kung ilan kayo. 8 lang nabilang ko kanina. Kunin mo na to, ihahabol ko na lang yung kulang. Wag na. Pagkakasyahin na lang namin to. Hawakan mo na to na makagawa ko ng bago. Aagawan mo pa yung mga trabahador mo eh. Sila yung pagod. Sila dapat yung kumain. Antayin mo na lang yung sayo. Total wala ka namang ginagawa at nakatayo ka lang naman dyan maghapon. Ang sungit talaga. Ang hirap mo namang suyuin. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin? Kasi napagsalitaan kita nung unang araw na nagkita tayo. Sabing hindi ako galit. Kumukulo lang talaga ang dugo ko tuwing nakikita kita. Kumukulo dahil? Baka naman ibang klaseng pagkulo ng dugo yan ha? Dahil naaalibadbaran ako sa pagmumukha mo. Talaga? Kasi sabi nila, the more you hate, the more you love daw. Wala akong nararamdamang love sa'yo, puro hate lang. Sayang naman. Love pa naman kita. Anong pinagsasasabi mo dyan? Hindi ako nagbibiro. Gustong gusto kitang asarin kasi gumaganda ka lalo kapag magkasalubong na yung kilay mo tuwing nagtataray ka. Alam mo, kung wala ka magawa sa buhay, wag mo kong idamay. Kung naghahanap ka ng kaharutan, hindi ako yun. Si Patricia ang kulitin mo kasi siya ang may gusto sa'yo. Ayaw ko sa kanya eh. Masyadong mabait. Ikaw yung gusto ko. Matapang. Tantanan mo nga ako. Makihati ka na lang dyan sa pagkain ginawa ko. Hindi na kita igagawa ng sandwich mo. Teka, alis ka na? Marami pa akong trabaho. Eh, paano yung sandwich ko? Gumawa ka ng sarili mo. Papadudot nung araw ay hindi raw habulin ang tulad ng mga itsura ni Luna. Morena kasi siya, sobrang payat at buhaghag ang mahaba nitong buhok. Hindi matangos ang ilong niya, hindi makinis ang balat niya at hindi maganda ang mga kasuotan niya. Oo nga't may ilang lalaki nagpaparamdam sa kanya noon pero ang mga lalaking yon ay mayahalin tulad niya sa parehong estado niya sa buhay. Kaya naman para kay Luna ay hindi ka panipaniwala na magkagusto sa kanya ang isang tulad ni Manuel. Kumpara kay Patricia ay hindi hamak na mas maganda, mayaman at may pinag-aralan ng amo niya kesa sa kanya. Maliit lang din si Manuel, papadudot na sa 5'6" daw ang tangkad nito.
May kaitiman din siya dahil babad sa araw pero aminado si Luna na gwapo ito. Maganda kasi ang ngiti niya at parang araw na nagbibigay liwanag sa paligid kapag ipinakita nito ang mga mapuputi niyang ngipin at magkabilang dimples sa pisngi. Kumikislap din ang mga mata nito na halos hindi nakita kapag tumatawa. Pakiramdam noon ni Luna ay pinaglololoko lamang siya ni Manuel. Imposible raw na magkagusto sa kanya ang binata dahil lagi silang nagbabangayan tuwing nag-uusap sila. Kaya kahit noong sabihin sa kanya ni Manuel noon ay hindi ito pinaniwalaan ni Luna, lalo na't alam niyang may gusto sa kanya ang kaibigan niyang si Patricia. Papadudot ang problema raw kay Manuel ay mahilig itong makipagbiruan. Hirap tuloy si Luna na intindihin kung kailan ito nagbibiro at nagsasabi ng katotohanan. Matapos pang ilang beses na pakikipagsalamuha, ang dating impresyon ni Luna sa binata na masungit at isnabero ay napalitan na ng pagiging masiyahin at kengkoy. Hindi naman pala suplado si Manuel. Natsyempohan lang ni Luna ang binata na masama ang timpla ng araw na yon. Dahil nalaman pala niyang papetiks-petiks lang pala ang trabahador nila, kaya matagal silang nakakatapos ng trabaho. Simula noon ay binantayan na ni Manuel ang mga trabahador niya at doon lang bumilis ang pag-aayos ng kalsada nila. Kalaunan sa hindi naasahang pagkakataon ay unti-unti ring nakabuo ng pagkagusto si Luna kay Manuel. Hindi man niya ito inaamin ay napapansin niya noon na lagi na siyang sumisilip sa labas para i-check kung anong ginagawa ni Manuel. Lagi lang itong nakatayo at nagmamasid habang ang dalawang kamay nito ay nakasukbit sa bewang nito. Tuwing nakikita niyang binata ay bumibilis ang tibok ng puso ni Luna at nakakaramdam daw siya ng excitement. Doon lang napagtanto ng dalaga na kahit away bati silang dalawa ay nahulog na ang loob niya kay Manuel. Ganon pa man ay pilit na pinigilan ni Luna ang nararamdaman niya. Alam kasi niya na gusto rin ni Patricia si Manuel at ayaw niyang magmukhang mang-aagaw. Isa pa ay mas mahalaga ang pagkakaibigan nila ni Patricia kesa sa nararamdaman niya kay Manuel. Kaya naman minabuti na lamang ni Luna na itago ang nararamdaman niya. Sarap na sarap yung mga trabahador sa luto mo, ha? Oo nga eh. Ngayon lang ako nakapagluto ng ganon. Talaga? Ngayon ka lang nakapagluto ng lugaw? Oo. Binasi ko lang sa paraan ng pagluluto ng nanay ko noon. Ang galing! Kailangan ko na yata magpaturo sa'yo kung paano magluto para naman makapagpakitang gilas din ako sa iba. Oo naman. Madali lang naman magluto eh. Kung gusto mo, samahan mo ko tuwing nagluluto ako. Mainam nga yan. Huwag kang mag-alala, magaling akong teacher. Nga pala, napansin mo si Manuel? Parang wala siya kanina. Oo, wala nga siya. Kaya nga ako dismayado kanina eh. Siya pa naman dahilan ba't kita sinamahang magpakain. Nasaan daw siya? Ang sabi nung isang trabahador, bumisita raw siya sa ibang site. Ah, kaya pala wala. Pero, bakit ka naman dismayado? Siya lang naman ang habol ko kaya ako sumasama sa'yo magpamerienda eh. Oo nga pala, may gusto ka pala sa kanya. Nawala sa isip ko. Pero, paano na yung anak ng kumpare ng tatay mo? Hindi mo na siya gusto? Hindi na, may nobya na pala yun eh. Eh si Manuel, paano ka nakakasigurong wala din siyang nobya? Tinanong ko siya. Sabi niya, single daw siya sa ngayon. Talaga? Single siya? Oo, kaya pwedeng pwede. Tsansa mo na to kung ganun. Matanong kita, anong masasabi mo tungkol kay Manuel? Anong ibig mong sabihin? Kung natitipuhan ko siya, ganun? Hindi. Gusto kong malaman ang opinion mo kung bagay ba kami. Oo naman. Kahit naman kanino bagay ka eh. Totoo? Bagay kami ni Manuel? Oo. Gwapo naman siya tapos maganda ka. Bagay na bagay. Kung ganon, itutuloy ko ng plano ko. Anong plano? Gusto kong magtapat sa kanya ng nararamdaman ko. Ikaw ang magtatapat?
Hindi ba dapat lalaki ang gumagawa nun? Ang tagal niya kaya ako na lang ang gagawa ng paraan. Kaya mo yun? Ako kasi, parang hindi ko kaya magtapat sa lalaki. Di ba dapat babae ang nililigawan, hindi babae ang nanliligaw? Hindi naman ako manliligaw. Ipapaalam ko lang sa kanya na may gusto ko tapos siya nang bahalang manligaw sa akin. Sa tingin mo, uubra yun? Hindi natin alam pero bakit hindi natin subukan? Sa bagay, kung babae na nagbigay ng motibo, hindi naman siguro yan palalampasin ng lalaki, no? Tama ka dyan. Kaya kailangan ko maghanda. Kailan ka ba ulit magpapakain sa kanila? Sa makalawa pa, gusto mo ikaw ang magluto ng susunod na merienda nila? Oo ba? Ano bang masarap ihain? Yung madali lang Ako nang bahala mag-isip niyan. Tuturuan kita. Salamat! Hulog ka talaga ng langit. Tuwing nakikita ni Luna sina Patricia at Manuel na masayang nag-uusap ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting inggit at selos. Sobrang friendly raw kasi ni Patricia at bukod sa looks nito ay malakas talaga ang karisma niya sa tao. Sadyang mabait kasi ang puso nito. Kaya naman malapit siya sa mga tao. Hindi tulad ni Luna na mailap at iwas makihalubilo. Lagi siyang inuunahan ng hiya na makipagkaibigan at ang tanging paraan niya para makipagkulitan ay ang magsungit. Sa totoo lang ay bagay na bagay daw noon sina Patricia at Manuel, Papa Dudut, dahil pareho sila ng estado sa buhay. Pareho silang may tinapos, may kaya at tiyak na magiging gwapo at magandang magiging anak nila kapag nagkataon. Kahit na may gusto na si Luna sa binata noon ay hindi niya ito binanggit kanino man. Alam kasi niya ang lugar niya at isa pa ay ayaw niyang maggalit sa kanya si Patricia kapag nalaman nito ang katotohanan. Malapit nang matapos noon ang trabaho nila Manuel sa kalsada. Inaantay na lamang nilang matuyo ang bagong buhos na semento sa dulo ng kalsada bago nila gawin ang finishing touches. Kaya bago magkahiwalay ay naisip ni Patricia na magtapat na siya ng nararamdaman niya kay Manuel. Sinuportahan naman siya ni Luna at sa katunayan ay sinamahan pa niya ito. Kaso nga lang noong nagtapat si Patricia kay Manuel ay inamin nito ang katotohanan na hindi niya gusto si Patricia. Ay, pasensya ka na Patricia. Maganda ka, matalino, mayaman. Pero hindi talaga kita nakikita para maging kasintahan ko eh. Bakit naman? Oo nga, wala ka nang hahanapin pa. Na kay Patricia na lahat kung tutuusin. Ano bang hinahanap mo sa isang babae? Bakit hindi ako pwede? Hindi ko rin alam kung ano ba talaga hinahanap ko pero may nakilala kasi akong babae na natitipuhan ko ngayon. Pasensya ka na talaga ha. Kilala ko ba siya? Kung sasabihin ko bang oo, magagalit ka ba? Sino? Sabihin mo kung sino yung babaeng yun para malaman ko kung bakit mas gusto mo siya kaysa sa akin. Ayan, nakatayo sa tabi mo. Sino? Si Luna? Ako? Oo, ikaw Luna. Siya ang gusto ko, Patricia. Nagpapatawa ka ba? Patricia, huwag ka maniwala sa kanya. Nagbibiro na naman siguro yung si Manuel. Hindi totoo yung lumalabas sa bibig niya. Ano namang nagustuhan mo kay Luna? Masungit, suplada, mataray pero maalaga, mabuti ang puso, marunong makibagay. Tumigil ka nga dyan, Manuel. Magseryoso ka naman kahit ngayon lang. Nagtatapat sa itong kaibigan ko tapos pinaglololoko mo lang kami? Sino ba kasing nagsabi na nakikipaglokohan ako? Seryoso ako, Luna. Ikaw nga ang gusto ko. Hindi ka kapanipaniwala. Bakit naman ayaw mong maniwala? Maiwan ko na kayo dyan. Kayo na lang munang dalawang mag-usap. Patricia, sandali! Pag-usapan nyo yan. Total, ikaw naman palang gusto niya. Patricia, antayin mo ako! Teka, Luna. Mag-usap muna tayo. Wala tayong pag-uusapan. Si Patricia ang kailangan mong kausapin, hindi ako. Nasabi ko na sa kanya ang gusto niyang malaman. Wala na kaming dapat pag-usapan. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa aming babae ang magtapat ng damdamin? Tapos ganun lang ang ginawa mo? Ano ba dapat ang gusto mong gawin ko? Lokohin ko siya?
Mas mabuti na yun na nalaman niya yung totoo, kesa naman abusuin ko yung nararamdaman niya para sa akin. At ano tong sinasabi mo na gusto mo ko? Kailangan mo ba talagang gawin yon para lang masabi mong hindi mo gusto si Patricia? Kailangan mo pa ba akong idamay? Totoo ang mga sinabi ko, Luna. Gusto kita. Walang halong biro. Hindi pwede. Hindi ko kayang saktan ng kaibigan ko. Pero kung sakali bang walang gusto sa akin si Patricia, may chance bang magkagusto ka rin sa akin? Uy, Luna, tinatanong kita. Aalis na ako. Maiwan na kita. Kailangan ako ng kaibigan ko ngayon. Luna, sandali! Sagutin mo yung tanong ko! Noong nalaman ni Patricia na si Luna ang gusto ni Manuel ay kapansin-pansin ang paglayo ni Patricia dito. Nagmukmuk siya at umiwas sa dalaga. Dahil sa nangyari na inis si Luna kay Manuel, nagkatotoo na ang kinakatakutan niya at eto ay ang masirang pagkakaibigan nila ni Patricia. Parang kapatid na ang turingan nila sa isa't isa at ayaw ni Luna na masirang pagsasama nila dahil lamang sa isang lalaki. Pilit inassure ni Luna si Patricia na wala siyang gusto kay Manuel para kahit papaano'y gumaan ang loob nito. Pero kahit na anong gawin ni Luna ay nagbago ang pakikitungo ni Patricia sa kanya. Minabuti na lamang ni Luna noon na hayaan na lamang muna si Patricia na mapag-isa dahil baka mawalan pa siya ng trabaho dahil sa nangyari. Kahit papaano'y hindi naman apektado ang trabaho ni Luna, Papa Dudut. Hindi siya kinikibuan ni Patricia pero hindi rin naman siya nito sinusungitan. Nalungkot si Luna sa mga nangyari pero naiintindihan niya ang pinanggagalingan ng kaibigan niya. Ang ginawa na lang nito tuwing nagbibigay siya ng merienda sa mga trabahador ay iniiwasan na lamang din ni Luna si Manuel para hindi na lumala pa ang nararamdamang sakit ni Patricia. Ang problema nga lang, hindi siya tinantana ni Manuel. Nagpatuloy ito sa pagpapa-impress kay Luna hanggang sa napuno na lamang siya. Naisip ni Luna na titigil lamang si Manuel kapag kinumpronta niya ito. Kaya ang ginawa niya ay kinausap niya si Manuel na tigilan na niya ang ginagawa niya. Dahil malabo raw na magkagusto si Luna sa kanya kahit na ang totoo ay gusto naman talaga niya ang binata. Papadudot inakala ni Luna noon na pagkatapos nitong pagsabihan si Manuel ay titigil na ito pero kabaligtaran ang nangyari. Mas nagpursigi pa nga si Manuel na ligawan si Luna dahil sa ginawa niya. Anito ay kapag daw kaibigan talaga ang turing sa kanya ni Patricia ay hahayaan niya si Luna na sumaya. Hinayaan na lamang siya ng dalaga at hindi pinansin dahil mas importante para sa kanya si Patricia kesa ang nararamdaman ni Manuel para sa kanya. Sa huling araw ni Manuel sa trabaho ay pinaghandaan ng amo ni Luna ang pag-alis nila. In-invite niya ang lahat ng mga trabahador kasama na si Manuel para sa kaunting salo-salo sa kanilang bahay. Nagpaluto ito ng pansit at tuwang-tuwa naman ang mga trabahador sa ginawang kabutihan ng amo ni Luna. Labis-labis ang pasasalamat nila sa pagiging matulungin ng mga ito. Kahit na kung tutuusin ay hindi naman nila kargo ang mga trabahador. Nang panahon na yon ay ayaw pa rin na magpakita ni Patricia kay Manuel. Napahiya raw kasi siya kaya mas mabuting wag na itong magpakita pa dahil wala na siyang mukhang mayaharap. Sinubukang kausapin ni Luna si Patricia para sana lumabas at makapagpaalam pero nagpanggap ang dalaga na masama ang pakiramdam. Bago natapos ang pagsasalo-salo ay kinausap ni Manuel si Luna para magpaalam na. Luna, alis na kami. Nasaan pala si Patricia? Hindi na siya nagpakita. Hindi pa raw maganda yung pakiramdam niya eh. Ay, iniiwasan pa rin niya siguro ako hanggang ngayon. Tinanggihan mo kasi. Di bale. Hindi niya na ako makikita pa kasi tapos na kami sa trabaho namin. Saan na kayo niyan? May bagong project na kaming sisimulan sa susunod na linggo. Agad-agad? Ang bilis naman. Marami kasing proyekto yung kumpanya namin ngayon. Mabuti naman. Paano ba yan? Wala na akong lulutuan kada linggo. Oo nga no.
Ay, mamimiss daw nila yung mga meriendang ginagawa mo. Ganun talaga ang buhay. Walang permanente sa mundo. Luna, may gusto nga pala akong sabihin sa'yo. Ano? Huwag kang magagalit ha. Ano nga yun? Sabi ko huwag ka muna magagalit eh. Susungitan mo na naman kasi ako kapag sinabi ko to. Sige na, sabihin mo na. Hindi ako magsusungit. O eto na. Ang gusto ko lang talagang sabihin, seryoso ako sa mga sinabi ko sa'yo. Gusto talaga kitang ligawan. Manuel, sinabi ko na sa'yo. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Dahil ba kay Patricia? Oo. Alam naman nating pareho na gusto ka niya. Mas lalo lang siya masasaktan kapag nakita niyang nililigawan mo ko. Mas importante pa ba yung mararamdaman ng kaibigan mo kesa sa mismong kasiyahan mo? Oo, kasi mabait sila sa akin. Malaki na ang naitulong ng pamilya ni Patricia sa akin. Kaya kung maaari, ayoko makasakit ni isa sa kanila. Pero kung tunay na kaibigan ng turing ni Patricia sa'yo, hahayaan ka niya na maging masaya. Kaibigan din ang turing ko sa kanya. Kaya gusto ko rin siya maging masaya. Ay, ang hirap naman ang sitwasyon natin. Panigurado naman akong makakahanap ka pa dyan ng ibang babae na mas babagay sa'yo. Kung talagang ayaw mo, wala na akong magagawa. O paano? Magpapaalam na ako sa'yo. Maraming salamat ha. Maraming salamat din. Oh, ayan na pala si Patricia. Patricia! Balita ko aalis na raw kayo. Oo, tapos na kami. Maraming salamat sa handa ninyo ha. Sobrang nabusog kami. Walang anuman. Hindi na kayo babalik? Hindi na. Tapos na trabaho namin dito eh. Ganun ba? Oo. O paano? Sige na. Mauna na ako sa inyo ha. Maiwan ko na muna kayong dalawa. Hinihintay na ako ng mga kasama ko sa labas. Salamat ulit ha. Mag-ingat kayo. Hahayaan mo na lang ba siyang umalis? Ha? Si Manuel. Aalis na raw siya. Hahayaan mo na lang siyang umalis? Hindi kita maintindihan. Gusto ka niya, 'di ba? Oo, yun ang sabi niya. Ikaw, gusto mo ba siya? Ako? Hindi. Wala akong gusto kay Manuel. Huwag mo na akong isipin. Kung gusto mo rin si Manuel, malaya kang magkagusto sa kanya. Hindi kita pipigilan. Pero… Marami pang ibang lalaki dyan. Marami pa akong makikilala na bago. Marahil, hindi nga talaga para sa akin si Manuel kasi hindi natin alam. Para sa'yo pala siya, 'di ba? Kaya hanggat hindi pa sila nakakaalis, habulin mo na siya at sabihin mo na sa kanyang totoong nararamdaman mo. Patricia, salamat! Bago tuluyang makaalis si Manuel ng hapon na yon ay hinabol ni Luna ang binata para sabihin ang magandang balita. Doon din ay pumayag siyang magpaligaw na kay Manuel. Halos magkatalon sa tuwa si Manuel noong sa wakas ay umamin na rin si Luna. Dahil pumayag ang dalaga, kahit na wala ng trabaho si Manuel sa lugar nila Luna, ay dumadayo pa rin ito sa bahay nila Patricia para ligawan si Luna. Noong panahong yon ay tanggap ni Patricia na si Luna talaga ang gusto ni Manuel. Sa katunayan ay naging supportive pangaraw siya sa dalawa. Maging ang mga magulang ni Patricia ay natuwa noong nalaman nilang may manliligaw na si Luna. Papadudot hindi nagtagal ay sinagot din ni Luna si Manuel. Alam niyang magkaiba ang estado nilang dalawa pero hindi ito naging hadlang sa pagkakaibigan ng binata at dalaga. Para kay Luna, si Manuel daw ang nagsilbing araw niya na siyang nagbigay ng liwanag sa mundo niya na pinapalibutan ng madilim na kahirapan. Salat man siya sa yaman, ang kawalan nito ay pinuna naman ni Manuel ng tunay na pagmamahal. At doon pa lang ay masaya na si Luna. Nung nalaman ng magulang ni Luna na may nobyo na siya ay hindi naman siya pinagbawalan ng mga ito. Pero pinagsabihan siya na mag-ingat lang. Naging masaya ang pagsasama ni Manuel at Luna. Isang buwan bago ang anniversary nila bilang magkasintahan ay isang sorpresa ang inihanda ni Manuel para kay Luna. Sa tulong ni Patricia ay naghanda sila ng maliit na salo-salo sa kanilang bahay para mag-celebrate ng kanilang 1 taon na pagsasama. Ano ba tong ginagawa niya sa akin?
Basta, sumunod ka na lang. Huwag mong tatanggalin yung piring sa mata mo ha. Tulungan mo ako maglakad, baka madapa ako. Hindi ko pa naman nakikitang dinadaanan ko. Malapit na tayo. Ayan, nandito na tayo. Pagbilang ko ng 3, tanggalin mo na yung blindfold mo ha. 1, 2, 3. Surprise! Surprise! Manuel! Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba nasa site ka ngayon? Maaga ako nagpaalam para mapuntahan kita rito ngayong araw. Anong okasyon? Bakit may dala kang cake? Hindi lang cake ang dala niyan. Marami siyang pagkain hinanda. Para saan? Wala namang may birthday ah. Para sa anniversary natin to. Ha? Sa susunod na buwan pa naman yun ah. Alam ko, pero naisip ko na ngayon na natin ipagdiwang yung anibersaryo natin. Kasi magiging abala na ako simula sa susunod na buwan eh. Bakit? Akala ko ba patapos na kayo sa proyekto nyo? May bago na naman ba ulit? Ako ang sasalo sa iniwang project ng kasamahan kong engineer. Malaking project yun eh, kaya baka hindi ako makapaglaan ng oras para sa anniversary natin kapag nagkataon. Kaya ngayon na tayo magdiriwang. Ganun na nga. Oh, ano pang hinihintay mo? Ibigay mo na yung cake at bulaklak na hawak mo. Oo nga pala. Heto, happy anniversary. Happy anniversary din. Paano yan? Wala akong naihanda para sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi mo na kailangan maghanda. Ang gagawin mo lang ngayong araw ay magpahinga. Ipinagpaalam na kita sa amo mo. Oo, ako nang bahala sa mga gawain mo dito sa bahay. Sigurado ka? Oo naman, 1 araw lang naman eh. Ibibigay ko na sa inyong 2 tong araw na to. Salamat, Patricia. Anong plano nyo ngayon? Saan mo dadalhin tong kaibigan ko, Manuel? Mamamasyal kami. May bagong bukas na theme park sa Pasay, yung Old na yung Pilipino. Doon tayo pupunta, Luna. Nagbukas na ba yun? Oo, bukas na. Maganda raw doon, sabi ng mga kakilala ko. Oh, nakakainggit naman. Gusto ko ring makapunta doon. Gusto mo bang sumama? Mamamasyal na lang ako doon mag-isa. Kayo na lang muna magpunta doon para masolo niyong isa't isa. Oh, ano pa ginagawa mo dyan, Luna? Magbihis ka na. O sige, sandali lang. Magbibihis na ako. Sandali, maiwan muna kita, Manuel. Susundan ko lang yon. Ako mag-aayos sa kanya para maging maganda siya sa araw na to. Sige, dito lang muna ako. Sobrang saya ni Luna noong araw na yon, Papa Dudut. Pero hindi niya inakala na yon na rin pala ang huling araw na makakasama niya si Manuel. Ilang linggo matapos ang naging selebrasyon nila ay isang aksidente ang kinasangkutan ni Manuel. Papunta na dapat sa site si Manuel kasama ang ilang trabahador. Nung isang private van ang iniwasan nila matapos itong mag-counterflow. Tumama ang sinasakyan nila sa poste. 2 napuruhan sa kanila, Papa Dudut. At isa na doon si Manuel. Sa pagmamadaling makatakas ng van na iniwasan nila ay isang tao pang nabangga nito, si Berto na tatay ni Sol. Nakaligtas si Berto pero dahil naapektuhan ang spinal cord nito ay nabaldado siya at hindi na nakapagtrabaho pa. Sa kabilang banda, 3 araw na nanatili sa ospital si Manuel dahil sa tama sa ulo at dibdib nito. Walang kamalay-malay noon si Luna sa mga nangyari. Saka na lang niya ito nalaman noong isang dating trabahador ni Manuel ang nagbalita kay Luna. Dali-dali siyang nagpunta sa ospital at doon ay binantayan niya ang kanyang nobyo. Pero sa 2 araw nito sa ospital ay tuluyan ng bumigay si Manuel. Yun ang first heartbreak ni Luna, Papa Dudut. Araw-araw niyang pinagluksa noon si Manuel. Mabuti na lamang at naging kaagapay niya ang pamilya ni Patricia sa pinakamadilim na parte ng buhay niyang yon. Inabot ng matagal na panahon bago niya sinubukang buksang muli ang kanyang puso hanggang sa isang tawang muling nagbalik ng ilaw sa nooy madilim niyang buhay. Walang iba kundi si Sol. Dito na po natatapos ang kwento ni Luna, Papa Dudut. Sa susunod na sulat ko ay kwento naman nila Sol at Luna ang mapapakinggan ninyo. Maraming salamat at pinagbigyan ninyo ang kahilingan kong ipakilala sa inyo sina Sol at Luna.
ang inyong forever kapuso at kabarangay, Estrella. Mga kabarangay, katulad ng sinabi ni Lunay, walang permanente sa mundo. Hindi natin alam kung ano ang dala ng kinabukasan, kaya dapat bawat araw, bawat oras ay sinusulit natin ang mga ito. Kasama ang mga mahal natin sa buhay, nang sa ganon ay wala tayong pagsisihan kapag dumating ang mga kaganapang hindi natin inaasahan. Hanggang saan ba tutungo ang kwento ni Sol at ni Luna? Papunta na tayo sa exciting part, mga kabarangay. Hanggang sa muli, abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahirap kalimutan ang unang pag-ibig. Pero nagiging daan ang bagong tao sa buhay natin para saglit nating makalimutan ang pait ng nakaraan. Ikaw, kabarangay, handa ka bang magmahal ulit para lamang makalimutan ang taong naging dahilan ng pagkabigo mo sa pag-ibig? May pagkakataon na dahil po sa pagmamahal na nararamdaman natin para sa isang tao ay pilit nating gagawing tama ang bagay na alam nating mali na sa umpisa. Ang sabi nga nila, hindi kailanman nadidiktahan ng puso. Pero dapat nga bang palaging sundin ang puso kahit alam ng isip natin na hindi na ito tama at nakakabuti para sa ating sarili? Dear Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Charlene, 29 years old at nagtatrabaho bilang accounting assistant dito sa Novaliches. Matagal ko ng hobby talaga ang pakikinig ng drama sa radyo. Pero ngayon ko lamang naisipan na magpadala ng sarili kong kwento. Medyo busy kasi akong tao kaya humanap din talaga ako ng oras para masimulan na gawin itong sulat ko. Hayaan niyong simulan ko ang totoong kwento ko sa relasyon namin ng boyfriend ko noon na si Dylan Papa Dudut. Schoolmate ko siya noong college
at sinagot ko ang panliligaw niya sa akin nang sabay kaming makagraduate sa mga kurso namin. Tumagal din noon ng ilang taon ng relasyon namin at kahit may kanya-kanya na kaming trabaho, pinipilit naming magbigay ng oras sa isa't isa, Papa Dudut. Grabe yung traffic talaga ng biyahe natin kanina, no? Buti na nga lang sinundo mo ako sa office namin kahit malayo talaga yun mula sa office nyo. Kung nag-commute ako, baka mas late pa ako nakauwi dito sa bahay. Friday naman ngayon, kaya okay lang sa akin na malate nang uwi sa apartment ko. Sayang nga lang hindi tayo nakapag-dinner kanina. Kung hindi tayo naipit sa traffic, baka nakadaan pa tayo dun sa favorite restaurant natin. Kaya nga eh. Tsaka kailangan ko rin makauwi kaagad kasi may mga kailangan pa akong tapusin na trabaho. Uuwi ka na rin pala agad, Han? Oo eh. Kasi 'di ba kung maaalala mo, may tumawag sa akin kanina habang nasa biyahe tayo papunta dito sa bahay niyo. Boss ko 'yun. May pinapahabol siya na financial report na kailangan ko ipasa mamaya. Magtatrabaho ka pa rin kahit gabi na? Oo, Han. Kailangan eh. Ay, nag-text pa naman si Mommy kanina. Sabi niya, nagluto siya ng kare-kare. Paborito mo yun, 'di ba? Talaga nagluto siya? Nako, sayang naman. Paborito ko pa naman 'yun. Pumasok kaya muna tayo sa bahay para makapag-uwi ka sa apartment mo ng pagkain kung talagang hindi ka na pwede magtagal dito. Sa ibang araw na lang siguro, Han. Han, hindi tayo nakapag-dinner kaya alam kong gutom ka na rin. Kung wala ka ng time na mag-dinner kasabay ko, magbaon ka na lang ng niluto ni Mommy para hindi ka na umorder ng pagkain para sa dinner. Ayos lang ako. Hindi rin naman talaga ako nagugutom kaya wag mo na ako alalahanin. Sige na, sasakay na ako sa kotse para makauwi na rin ako. Pumasok ka na sa loob. Hintayin kita makapasok bago ako umalis. Sige, mag-iingat ka sa pagdadrive. Okay, salamat. Good night. Hinatid ka pala ni Dylan? Opo, Ma, pero umalis na rin po siya kasi may kailangan pa siyang tapusin na report daw para sa trabaho niya. Ni hindi man lang siya pumasok sa loob ng bahay para bumati sa amin ng papa mo. Hindi pa naman ganun kalalim ang gabi. May tatapusin pa nga raw po kasi siyang trabaho. Dahilan niya lang yon, pero ang totoo, hindi niya gusto na nakakausap kami ng papa mo. Ma, hindi naman po sa ganun. Busy lang po talaga si Dylan. Huwag mo na siyang ipagtanggol kasi kilala ko na yung boyfriend mo. Bihira nga yan pumunta sa mga family gathering natin at palaging yung trabaho niya ang dinadahilan mo sa akin. Masyado lang po talagang workaholic si Dylan. Eh bakit naman ikaw nagagawa mong pumunta sa kanila kapag birthday ng daddy o mommy niya? Nagpapaluto ka pa nga sa akin minsan ng dadalin mong pagkain sa kanila. Samantalang yang si Dylan, ni hindi man lang mag-effort na makipagkumustahan sa amin ng papa mo. Abay palagi na lang siyang ganyan, parang umiiwas na makita o makausap kami. Paano naman namin siya mas makikilala kung palagi niyang nilalayo ang sarili niya sa amin? Hay, ang mabuti pa, pumasok ka na dito at hindi pa rin kami kumakain ng dinner ng papa mo. Akala kasi namin dito rin magdi-dinner yung boyfriend mo. Pero mukhang hindi niya talaga gusto na nakakasabay kaming kumain. Papa Dudut, unang nakilala ng mga magulang ko si Dylan bilang schoolmate ko noon. At kalaunan ay sinabi ko na rin na nanliligaw siya sa akin. Pero kaagad kong sinundan na wala pa akong balak na sagutin si Dylan. Solong anak lamang ako kaya naman alam ko na medyo mataas ang expectation sa akin ng mga magulang ko. Nangako rin ako sa kanila na palagi kong pagbubutihin ang pag-aaral ko at yun naman talaga ang ginawa ko. Kaya kahit gusto ko na talaga si Dylan noong nanliligaw pa lamang siya sa akin noong college ay pilit kong pinigilan ang sarili ko na sagutin kaagad siya. Papadudot nang makagraduate nga kami ni Dylan ay doon na ako naglakas ng loob na sagutin ang panliligaw niya. Lalo na at nakita ko naman ang effort niya para magustuhan ko siya. Yung pagsama niya sa mga group study namin kahit puyat at pagod siya
sa paglalaro para sa soccer team nila. Yung palagi niyang pagte-text at tawag sa akin at ang pinaka-sweet na part ay yung pagsulat niya ng mga tula para sa akin. Mabait din siya at gentleman talaga kaya tuluyan nang nahulog ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Nang maging boyfriend ko nga siya at pinakilala ko sa mga magulang ko ay naging maayos naman ang lahat, Papa Dudut. Kaya lang ay hindi siya masyadong nagsasalita nung kinausap siya nina Papa at Mama. Sumasagot siya sa tanong ng mga ito pero hindi siya masyadong nagkwekwento. Nang matapos ang dinner na yon ay inamin sa akin ni Dylan na hindi talaga siya masyadong sanay na makihalubilo sa mga matatanda kaya hindi siya masyadong nakaimik sa dinner na yon. Hindi rin siya masyadong sumasama sa mga family gathering namin at palaging umiiwas na makita ang mga magulang ko. Nung una medyo naiinis ako hanggang sa nakasanayan ko na lang din yon, Papa Dudut. Han, sorry. Ngayon lang ako. Late ka na naman. Traffic kasi dun sa dinaanan ko eh. Kailan ba hindi naging traffic dito sa Manila? Kapag holiday. Yun nga lang, hindi holiday ngayon kaya na-traffic ako. Ayun na nga. Alam mo ng traffic pero hindi ka pa rin nag-adjust ng oras mo. Maniwala ka Han, in-adjust ko oras ko kanina. Hindi ko lang in-expect na mas magiging traffic ngayon. 15 ngayon, Dylan. Araw ng sweldo ng ibang empleyado kaya dapat naisip mo na mas magiging traffic nga. Tapos dito mo pa ako niyaya sa malayong restaurant para mag-dinner? Eh di ba sabi mo, favorite mo yung kanilaw ni pasta nila dito? Oo nga. Pero ang layo kasi nito sa bahay namin. Buti sana kung sinundo mo ako mula sa bahay namin papunta dito. Mas lalo tayong maiipit sa traffic kung pinuntahan pa kita kanina sa bahay nyo. Pero kung inagahan mong alis sa apartment, hindi tayo maiipit sa traffic. Ang tagal ko kaya naghintay dito sa restaurant. At kung alam ko lang na 30 minutes kang malilate, hindi na lang sana ako umalis ng maaga sa bahay. Han, nagsorry na ako di ba? Ano palang in-order mo? Nagugutom na talaga ako eh. Umorder ako ng buttered shrimp, cannelloni pasta at roasted chicken. Hindi ka umorder ng barbecue o chop suey? Wala ka namang sinabi na umorder ako noon. Nung tumawag ako kanina para itanong kung anong gusto mong pagkain. Pero di ba sinabi ko sa'yo, nakagabi pa ako nagkikrave ng barbecue nila dito sa resto na to? Oo nga, pero hindi mo nga sinabi na umorder noon kanina. Ang sabi mo lang ako nang bahalang umorder ng pagkain natin. Kasi ang akala ko, maaalala mo yung sinabi ko sa'yo kagabi. Han, hindi ko na kasalanan kung hindi ko na maalala yon. Tambak ako ng trabaho kahapon na magkausap tayo sa cellphone. Paano ko pa matatandaan yun? Kung sinabi mo na lang sana kanina na umorder ako ng barbecue chop suey, edi sana wala na tayong pinagtatalunan ngayon. Tsaka Han, pwede mo pa naman yan i-order sa waiter. Sandali nga, tatawagin ko ng waiter para… Hindi na, wag na. Hayaan mo na. Okay na yung mga in-order mo. Baka mas matagalan pa bago tayo makakain pag umorder ka ng panibago. Kesa kumakain na tayo, maghihintay pa tayo na ma-serve yung barbecue. Pagod na ako. Wala na akong patience maghintay. Gusto ko na talagang kumain. Hintayin na lang natin yung pagkain. Ihahatid na rin yun ng waiter. Birthday nga pala ni Mommy next week. Sunday yon at alam ko na wala kang pasok sa trabaho. Wala nga akong pasok nun, pero may basketball game kami ng mga pinsan ko tuwing linggo, di ba? Alam mo naman yun. Baka naman pwedeng hindi ka muna pumunta sa basketball game nyo na yon. Hindi pwede. Nakapangako na ako sa kanila eh. Pero ine-expect na ni Mami na nasa bahay ka sa birthday niya. Darating din kasi nun sina Lola at ibang kamag-anak namin. Yung iba sa kanila, gusto ko rin makilalahan. Han, alam mo naman na introvert ako eh. Hindi ako mahilig makisalamuha sa ibang tao. Hindi ako magaling makipag-usap. Ayoko ng mga ganyan. Introvert, pero pagdating sa barkada at mga pinsan mo, ang taas palagi ng energy mo. Eh syempre, matagal ko na silang kilala eh. Eh yung mga kamag-anak mo, hindi ko naman sila kilala. Kaya talagang hindi ako magiging komportable na makasama sila. Wag mo na akong pilitin na kausapin yung mga yun. Eh paano mo nga sila makikilala kung hindi ka naman pumupunta sa mga family gathering namin? Pero kapag family mo naman ang may celebration, palagi akong present. Alam mo, Dylan, minsan ang unfair mo na talaga sa akin. Ang unfair na ng ginagawa mo sa relasyon natin. Papa Dudut, totoo nga ang sinasabi nila na hindi mo basta-basta makikilala ang isang tao kapag hindi mo siya nakakasama ng matagal.
Dahil noong nililigawan pa lamang ako ni Dylan ay wala siyang ibang pinakita sa akin kung hindi yung magagandang side lamang ng ugali niya. Oo, naging mabait pa rin naman siya sa akin at gentleman noong boyfriend ko na siya. Pero doon na rin nagsimula na mas makilala ko siya. Bukod sa hindi niya pagsama-sama sa akin sa mga family gathering, Papa Dudut, ay isa rin sa mga pinaka nadismaya ako sa ugali niya ay yung pagiging palagi niyang late sa mga date naming dalawa. Hindi siya nauubusan ng dahilan sa tuwing malilate siya ng dating sa usapan namin. Traffic, nasiraan siya ng motor, hindi niya napansin ang oras at kung ano-ano pa. Papa Dudut, dalawang beses pa lamang kaming nagkaroon ng pagkakataon na magregalo sa isa't isa. Yon ay nang niregaluhan ko siya ng relo para lang maging on time siya sa mga date namin. Hindi naman yun palagi nangyayari na late siya pero madalas, as in madalas talaga, Papa Dudut, ay lagi siyang nalilate. Pakiramdam ko noon ay ako lamang ang nag-e-effort sa aming dalawa at dahil alam niya na mas mahaba ang pasensya ko at mabilis akong masuyo. Hindi pwedeng mawawalan kami ng date sa isang buwan nang dahil meron siyang idadahilan na dahilan kung bakit siya nalilate. Pakiramdam ko ay lagi ako nagpaparaya sa kanya, Papa Dudut, ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kahit gaano kahaba ang pasensya ng isang tao ay may limitasyon din ang lahat. Pati na minsan ang pagmamahal at nararamdaman natin. Hindi ka agad nauubos at nawawala ang pagmamahal pero Papa Dudut, marunong talagang mapagod ang puso natin. Lalo na kung paulit-ulit na lamang tayong nasasaktan at nagiging kawawa sa isang relasyon. Dahil kahit gaanong pagmamahal ang meron tayo ay talagang nakakapagod kapag ikaw lang ang nag-i-effort. Kahit naging madalas ang pagkatalo namin ni Dylan sa pagiging late niya sa usapan namin ay hindi pa rin siya nagbago. Hindi lang naman tungkol sa pagiging late niya ang madalas naming pag-awayan ni Dylan, Papa Dudut. Dahil lumalabas na nga ang totoong ugali niya. Mas marami na kaming hindi na pagkakasunduan. Kasama na doon yung hindi niya pakikisama sa pamilya ko. Si Dylan ang first boyfriend ko at umasa ako noon na sana ay siya na rin ang maging last boyfriend ko dahil gusto ko na siya ang makasama ko sa panghabang buhay. Pero habang tumatagal na mas nakikilala ko siya, mas nararamdaman ko rin na hindi pala talaga siya ang ideal man ko. Kung noong magkarelasyon pa lamang kami ay bilang mag-boyfriend-girlfriend ay hindi na niya kayang pakisamahan ang mga magulang ko. Paano pa kaya kapag kasal na kami? Kaya naman habang tumatagal ay mas nagiging madalas na ang pag-aaway naming dalawa, Papa Dudut. Han, sorry. Ngayon lang ako. Late ka na naman. Traffic kasi dun sa dinaanan ko eh. Kailan ba hindi naging traffic dito sa Manila? Kapag holiday. Yun nga lang, hindi holiday ngayon kaya na-traffic ako. Ayun na nga. Alam mo ng traffic pero hindi ka pa rin nag-adjust ng oras mo. Maniwala ka, Han. In-adjust ko oras ko kanina. Hindi ko lang in-expect na mas magiging traffic ngayon. 15 ngayon, Dylan. Araw ng sweldo ng ibang empleyado kaya dapat naisip mo na mas magiging traffic nga. Uy, Charlene! Buti na abutan pa kita dito sa pantry. Pasabay akong kumain ha. Sige lang. Mahaba pa naman ang oras ng lunch break ko. Late ka na nga rin palang nakapag-lunch break kanina. Grabe kasi mga pinagawa sa atin kanina. Tinambakan talaga tayo ng trabaho. Ganun talaga kapag ganitong huling linggo na ng buwan, ang daming report at deadline na dapat ayusin. Ang lalim ng buntong hininga mo ah. Parang wala nang kinalaman sa trabaho.
Aba, hindi sumagot. Ibig sabihin tama ako. Tama na ano? Tama ako na hindi tungkol sa trabahong malalim na buntong hininga mo. Ay, oo. Kasi sanay naman na ako sa tambak na trabaho sa opisina natin. Gusto mo bang hulaan kong totoong dahilan? O magkakwento ka na lang? Gio, isa lang naman ang dahilan kung bakit ako bumubuntong hininga ng ganito kalalim. Ang boyfriend mong si Dylan at wala nang iba. Tama ako, di ba? Oo, Nag-away kayo? nag-away na naman kaming dalawa. Alam mo, minsan nga, mas nakakapagtaka kapag hindi kami nag-aaway. Kasi parang routine na ng relasyon namin ang pagtalunan ultimong tungkol sa napakaliit na bagay lang, paulit-ulit na maliit na bagay. Baka naman kasi kulang lang kayo sa communication. Araw-araw naman kami nag-uusap. Ano pang kulang doon? Iba naman kasing communication yung sinasabi ko. Hindi to basta usap. Dapat kapag nag-uusap kayo, sinusubukan nyo ring intindihin ng isa't isa at pag-usapan ng mga issue na meron kayo. Para naman saan? Para mag-away lang ulit kami? Para maintindihan nyo kung ano bang punot dulo ng palagi nyo pinag-aawayan. Ang sabi mo nga kanina, di ba? Halos paulit-ulit lang yung dahilan. Kaya bakit hindi nyo pag-usapan ng maayos? Kasi hindi rin naman siya marunong mag-adjust sa issue ng relasyon namin. Gusto niya na palaging siya yung nasusunod at nagkokontrol sa relasyon naming dalawa. Baka naman kasi sinanay mo na maging ganun siya sa relasyon nyo. Hindi ko alam. Pero siguro nga kasi ayoko talaga nang nakikipag-away ng matagal. Kumbaga, kapag nag-aaway kami, sa huli ako rin yung unang tumatawag para makipagbati sa kanya. O kaya kapag nag-sorry siya, okay na agad sa akin ang lahat para tapos ng away. Pareho pala tayo. Kasi ganyan na ganyan din ako sa asawa kong si Janice. Kapag nag-aaway kami tungkol sa maliliit na bagay, ako rin ang palaging gumagawa ng paraan para magkabati kaming dalawa. Ano namang pinag-aawayan niyo ng asawa mo? 2 bagay lang naman. Kung hindi tungkol sa pera, tungkol naman sa pag-aasikaso sa mga bata. Eh, di ba ikaw lang ang nagtatrabaho sa bahay niyo? Oo, at gusto niya na pati pag-aasikaso sa 3 anak namin, ginagawa ko. Alam mo, wala naman akong problema doon kasi alam ko na responsibilidad ko rin ang mga anak namin. Pero may mga pagkakataon kasi na kahit pagod ako sa trabaho, pinapasa niya pa rin sa akin pati ng pagpapalitan diaper ng bunsong anak namin. Alam mo yung stress na ako sa overtime at pagod sa trabaho? Tapos aabutan kong makalat ang bahay namin, maingay ang mga bata at wala pang lutong pagkain para sa hapunan. Grabe, nangyari lahat yun? Oo, muntik na nga akong sumabog ng gabi na yun eh. Ang ibig kong sabihin, yung galit ko. Pero ayun, nakontrol ko naman kahit paano. Nag-away kami, pero kagaya ng sabi ko kanina, ako rin ang palagi nakikipag-ayos. Ako nagsusorry, at ang ending nun, ako pa rin ang kikilos para sa mga gawaing bahay na hindi niya nagawa. Nakakapagod pero wala eh. Kasi mahal natin sila, kaya hindi natin sila kayang tiisin. Papa Dudut, sinubukan pa naming ayusin ni Dylan ang relasyon naming dalawa. Pero hindi pa rin natigil ang paulit-ulit na pagtatalo naming dalawa at lumalaki ang isyu namin sa isa't isa. Ultimo, ang hindi pagte-text o pagtawag ay pinag-aawayan na namin. Malit na mga bagay na alam naming walang kwenta pero pinagsisimula ng away naming dalawa. At sa mga oras na nag-aaway kami, ang kaibigan at katrabaho kong si Gio ang naging madalas na kausap ko tungkol sa magulong relasyon namin ni Dylan. Papa Dudut, hindi nagtagal ay tuluyan nang natapos ang relasyon namin ni Dylan. Mahirap po at masakit din yon para sa akin dahil nga si Dylan ang first boyfriend ko. Noon pa lang ay marami na akong plano para sa aming dalawa. Mga plano na akala ko ay sabay naming tutuparin. Pero may mga bagay na hindi natin pwedeng ipilit lalo na kapag pareho na kayong nagkakasakitan. Hindi man ang pisikal, pero iba kasi kapag paulit-ulit na tayong nasasaktan ng emosyonal. Mas malalim ang sugat na naiiwan nito sa atin. Mas malalim yung sakit, pero sa huli wala naman tayong ibang pagpipilian, Papa Dudut, kung hindi ang umusad kahit na mahirap talagang gawin ang bagay na yon.
wakas, lunch break na rin. At wala tayong overtime ngayon, pati na mamaya pagkatapos ng shift natin. Grabe naman kasi yung mga pinatrabaho sa atin na manager natin. Parang pang 3 buwan. Sanay kasi sila na tinatambakan tayo ng trabaho. Kahit pwede naman nilang ipagawa sa atin yun ng mas maaga para hindi tayo masyadong naghahabol kapag malapit ng deadline. Masyado kasi silang petik sa mga trabaho na naka-assign sa kanila. At sanay na tinatambakan tayo. Kaya palaging tayo ang nahihirapan sa huli. Ang mahalaga ngayon, natapos natin lahat ng pinapagawa nila sa atin, kaya deserve natin ang masarap na pagkain para sa lunch. Ay sis, tama ka dyan. Saan mo pala gusto mag-lunch ngayon? Charlene, lunch break mo na rin ba? Oo, sakto nga ang daan mo dito sa station namin. Narinig mo yata na kumakalam ng sikmura ako. Parang gano'n na nga. Saan mo ba gusto mag-lunch? Treat ko. Ikaw nang bahala kasi ikaw naman manlilibre eh. Ay, sana all nililibre ng pagkain. Gusto mo bang sumama, Divine? Pwede naman. Naku, hindi na. Baka makaistorbo pa ako sa inyo. Sige, ikaw ang bahala. Charlene, hintayin na lang kita sa kotse. Para sa labas na lang tayo mag-lunch. Mahaba pa naman ang lunch break natin. Okay, sige. Susunod na rin ako kaagad doon. Charlene, may gusto ka bang sabihin sa akin? Ano namang sasabihin ko sa'yo? Sus, kunwari pa to. Alam mo naman ang tinutukoy ko. Ay, mali pala. Kilala mo naman na kung sinong tinutukoy ko. Divine, kung tungkol kay Gio yung ini-issue mo sa akin, uulitin ko na magkaibigan lang kaming dalawa. Kaya hindi mo kailangan na mag-isip ng kahit na ano tungkol sa amin. Magkaibigan na palagi magkasabay na mag-lunch break at lumabas ng opisina pagkatapos ng trabaho. Oo, kasi pareho lang naman ang oras ng shift naming dalawa eh. Naku, Charlene ha. Huwag kang ang pabebe dyan. Alam ko namang may something na sa inyong dalawa ni Gio. Ano bang something yan? Wala nga. Okay, iibihin ko na lang ang tanong ko. Wala pang something sa inyo pero gusto mo si Gio. Tama ba ako? Alam mo, Divine, ang dami mong tanong. Ayun na nga. Ang dami kong tanong pero ni isa wala ka namang sinasagot. Sinagot ko naman na magkaibigan lang kami ni Gio. Walang kahit na anong namamagitan sa aming dalawa. Okay, sige. Mabuti na yung nagkakaliwanagan tayo. Kasi ipapaalala ko lang na pamilyadong tao yung si Gio. At maraming kaibigan dito sa opisina ang asawa niya. Kasi dati rin yung nagtatrabaho dito. Alam ko naman yon, pati na ang limitasyon ko. Good! Kaibigan mo ko. At ayoko lang talaga na magkaroon ka ng problema dito sa opisina. Alam ko na hindi madali ang naging breakup niyo ni Dylan. Pero wag mo rin madaliin ang process ng pag-move on mo. Hindi mo kailangan gumamit ng ibang tao para makapag-move on ka na kaagad. Papadudot, isa sa mga dahilan kung bakit nakausad kaagad ako ay dahil sa presensya ni Gio. Sa kanya talaga ako mas madalas na nagkukwento ng mga panahong yon na hindi na okay ang relasyon namin ni Dylan. Alam ni Gio kung paano ko pinilit na ayusin ang relasyon namin ng ex-boyfriend ko. Siya ang naging tagapakinig at tagapagpayo ko noon. Kaya naman hindi imposible na mahulog ang loob ko sa kanya. Papadudot, lilinawin ko lang ha, na hindi si Gio ang dahilan kung bakit natapos ang relasyon namin ni Dylan. Sadyang hindi na lang talaga kami nagkakasundo. Kumbagay wala na talagang patutunguhan ang relasyon naming dalawa. Pero si Gio nga ang dahilan kung bakit nakapagsimula na akong makausad mula sa natapos naming kwento ni Dylan. Ayun nga lang ay hindi ko maamin kahit sa kanino man sa opisina namin ang tungkol sa amin ni Gio dahil kasal siya at may anak na siya. Kaya nung una ay nakontento na talaga ako sa mabuting pagkakaibigan na meron kaming dalawa ni Gio, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, isa sa mga dahilan kung bakit magaan ang loob ko kay Gio at madalas akong nagkukwento sa kanya noon dahil ng mga oras na yon ay nagkukwento rin siya na hindi na maayos ang relasyon nila ng asawa niya. Minsan niya raw kasing nahuli na may iba itong karelasyon at sinabi niya na kung wala lang silang anak ay hiniwalayan na raw niya kaagad ang asawa niya. Pero nakiusap daw ang asawa niya na muling ayusin ang relasyon nila para sa kanilang mga anak.
Pinagbigyan niya ang hiling nito pero hindi na muli pang naibalik ang tiwala niya dito. Mula nga noon, Papa Dudut, ay naging madalas na ang pag-aaway nilang dalawa ng asawa niya. Kaya sa akin niya rin madalas na kinukwento ang mga problema niya. Naging tagapakinig at tagapagpayo niya ako. Kaya hindi nakapagtataka na sabay na nahulog ang loob namin sa isa't isa. At nang aminin niya sa akin na may espesyal na siyang nararamdaman para sa akin, hiwalay na kami noon ni Dylan at balak na rin niyang makipaghiwalay sa asawa niya. Pero dahil nga sa anak nila ay hindi niya yon kaagad nagawa, kaya nagsimula ang isang maling relasyon sa aming dalawa. Dati rin palang nagtatrabaho ang asawa ni Gio sa kumpanya namin kaya maraming nakakakilala dito. At nang tuluyan ng tapusin ni Gio ang relasyon nila ng asawa niyang si Janice, ay kaagad na kumalat ang balitang yon sa opisina kasunod ang usap-usapan at mga parinig sa akin ng mga katrabaho ko na isa raw akong kabit, Papa Dudut. Buti na lang hindi tayo ngayon sa pantry nag-lunch kasi sigurado na pagchichismisan na naman tayo ng mga tao doon. Yaan mo na. Masarap din naman ang pagkain sa restaurant na to. Oo, tsaka ang mahalaga, magkasama pa rin tayo ngayong lunch break. Dito na lang kasi ako medyo nare-relax, sa totoo lang. Grabe kasing magparinig yung ibang kaopisina natin. Keso, ako raw sumira ng relasyon yun ng asawa mo. Tapos alam mo ba, kinausap pa ako ng manager natin. Anong sabi niya sa'yo? Huwag daw sana tayong maging masyadong PDA sa office. PDA? Oo, public display of affection o yung sweet-sweetan sa harap ng maraming tao. Hindi naman tayo ganun. Ayun na nga ang sabi ko sa manager natin. Professional tayo pagdating sa trabaho. Hindi niya na kailangan na sabihin sa akin yun. Close kasi sila ng ex ko. Kasi nga 'di ba? Dati siyang nagtatrabaho sa HR ng office natin. Baka nga hanggang ngayon nagkakamustahan pa rin silang dalawa eh. Mukha nga kasi ang seryoso niya habang kinakausap ko kanina. Pero okay lang kasi pareho naman tayong hindi PDA. Naiinis lang ako sa ibang kaopisina natin kasi palagi na lang sila nagpaparinig kapag padaan ako sa station nila. Tapos alam mo ba minsan, may isa pa tayong office mate na bigla na lang bumunggu sa akin sa may hallway ng office. Baka naman hindi sinasadya yun. Sinadya niya yun kasi hindi man lang siya nagsorry sa akin eh. Nalaglag pa nga ang bag ko noon pero hindi man lang siya lumingon sa akin. Ay, pero hayaan mo na. Hindi naman ako patola sa mga ganong klaseng attitude. Ikaw ba babe? Kumusta ka? Ha? Tinatanong kita kung kumusta ka kasi 'di ba 2 araw kang naka-vacation leave. Hindi ka nga rin masyadong sumasagot sa mga chat ko sa'yo eh. Ba't ka nga ba nag-vacation leave? Hindi mo man lang sinabi sa akin na hindi ka pala papasok. Wala ka namang medical certificate na in-email. Kaya nung magtanong sa akin si Divine tungkol sa leave mo, ang sabi ko na lang, may lakad ka yata. Kahit ang totoo, hindi ko alam kung... I think we should stop this, Charlene. Ano? Ang sabi ko, siguro mas okay kung ititigil na natin to. Gio, nakakaintindi ako ng English kaya hindi mo na kailangan Tagalogin pa yung sinabi mo. Ang hindi ko lang maintindihan, ano yung kailangan nating itigil? Yung pagkain natin ngayon? Yung pag-uusap natin? O Itong yung... relasyon natin. Nakikipaghiwalay ka na sa akin? Charlene, hindi din madali sa akin to pero... Hindi pala madali sa'yo. Eh di sana naisip mo rin na mas lalong hindi madali sa akin ang pumasok sa relasyon na to. Hindi madali para sa akin na paulit-ulit na tawagin akong kabit ng ibang tao. Na marinig na isa akong homewrecker kahit ang totoo, siraan na ang relasyon niyo bago pa ako pumasok sa eksena ng buhay niyo. Pero nilunok ko ang lahat ng hirap na yun, Gio. Nilunok ko kasi minahal kita. Tapos ano? Tapos ganito na bigla mo nalang ibabasura lahat ng effort ko? Hindi ko naman binabasura kung ano man ang meron sa ating dalawa. Maniwala ka sa akin. Nahihirapan din talaga ako. Pero kasi, masyado na akong iniipit ni Janice. Ni ayaw niyang ipakita sa akin ng mga anak namin mula nung maghiwalay kami. Pati yung parents ko, inaaway na ako. Lahat sila, pinagtutulungan ako dahil lang sa nakipaghiwalay ako kay Janice. Pero di ba ang sabi mo ako ng mahal mo? Oo, Kung totoo yun, bakit hindi mo magawang maipaglaban yung pagmamahal na yan? kasi nga mahirap yung sitwasyon nating dalawa.
Sa'yo na nang galing, di ba? Pinagtutulungan ka ng mga kaopisina natin. At ganun din ang ginagawa sa akin ng pamilya ko. Kaya alam ko na parehong matatahimik ang buhay natin sa oras na magawa na nating itama ang lahat. Papa Dudut, wala naman talaga akong plano na pumasok sa maling relasyon. Babae ako at ayoko nang niloloko ako ng karelasyon ko. Walang sino man ang gusto na lokohin sila ng karelasyon nila. Kaya lang ay naipit lang talaga kaming dalawa sa sitwasyon na hindi na kami kaagad makalabas. Nahulog ang loob namin ni Gio sa isa't isa sa hindi pa tamang oras. Nang aminin niya nga sa akin na gusto niya ako ay hindi ko naman kaagad sinagot ang nararamdaman niya noon. Sinabi ko sa kanya na mali ang nararamdaman niya. Oo, inamin ko na gusto ko rin siya. Pero ilang araw din akong umiwas sa kanya. Nahirapan din ako noon dahil nasanay na ako na palagi siyang kausap at kasama kapag hindi oras ng trabaho. Kaya naman sa ilang beses na panunuyo niya sa akin, tuluyan na rin akong bumigay at pumayag na pumasok sa maling relasyon. Pero nangako siya sa akin na hindi niya ako gagawing kabit ng pangmatagalan. On the rocks na kasi talaga ang relasyon nila noon ng asawa niya kasi nga minsan na rin niyang naramdaman at naranasan na lokohin bago pa man kami nagkaroon ng relasyon. Kaya hindi naman talaga ako ang dahilan kung bakit nagkakasiraman silang dalawa. At nang maging kaming dalawa, nangako siya sa akin, Papa Dudut, na tuluyan na niyang tatapusin ang relasyon nilang mag-asawa. Ako na raw talaga ang mahal niya at nangako siya na ipaglalaban niya ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Isang pangako na hindi niya naman pala kayang pangatawanan, Papa Dudut. Sigurado ka bang magre-resign ka na talaga, Charlene? Oo, nakapagpasa na rin ako ng resignation letter ko ng isang araw. Tinanggap naman kaagad ng manager natin kasi nga syempre, kaibigan yun ng ng asawa ni Gio. Kaya pala parang ang saya ng mood niya sa office kanina. Pero papasok ka naman, di ba? Ha? Hindi na ako babalik sa office. Bakit naman? Ayoko na ring bumalik kasi alam ko na maraming mga marites ang naghihintay sa akin doon para mapag-usapan nila ako ng harap-harapan. Pero kailangan mo pa mag-render ng 1 buwan pagkatapos mo magpasa ng resignation letter. Immediate resignation ang ginawa ko, Divine. At kagaya ng sinabi ko kanina, pumayag naman agad ang manager natin na umalis ako sa kumpanya. Mas okay na nga raw yun kasi nga hindi na magandang usap-usapan tungkol sa akin. Ang sabi pa niya, mas makakabuti na rin daw sa peace of mind ko ang umalis sa trabaho. Grabe! Sinabi yun ng manager natin? Oo, pero hayaan mo na. May point naman siya sa sinabi niya. May favor na lang ako sa'yo, Divine. Ano yun? Pwede bang ikaw na lang ang kumuha ng gamit ko sa table ko tsaka sa locker ko? Ibibigay ko na lang sa iyo yung passcode ng locker ko para mabuksan mo. Konti lang naman yung gamit ko doon kaya hindi ka na mahihirapan na kunin ang mga yon. Pasensya na sa abala ah. Ayos lang, ano ka ba? Hindi ka abala sa akin. Thank you. Wala yun. Pero may tanong ako. Kumusta ka na ba? Ayos lang. Ayos lang naman ako. Sigurado ka? Charlene, alam ko na 1 linggo pa lang mula nang sabihin mo sa akin na nakipaghiwalay na sa'yo si Gio. Kung kailangan mo ng kausap, andito lang ako palagi, okay? Alam ko naman yon at malaki ang tiwala ko sa'yo kaya ikaw rin ang unang nakaalam ng tungkol sa amin ni Gio. Basta, huwag ka mag-alala sa akin, okay lang talaga ako. O sige na, baba ko muna tong tawag. Salamat ulit, Divine. Bye! Ayos lang ako. Ayos lang talaga ako.
Charlene, anak? Gising ka pa ba? Opo, Ma. Gising pa po ako. Gumawa kasi ko ng mainit na tsaa. Nagbabaka sakali lang ako nagising ka pa kaya dinala na rin kita. Eto oh. Salamat po, Ma. Ang bango po nitong tsaa. Oo, at masarap din yan. Hindi ganong mapait. Palamigin mo muna ng konti para hindi ka mapaso kapag ininom mo na. Sige po. Ilalagay ko po muna dito sa maliit na lamesa ko. Anak, Yes po, Ma. kumusta ka na ba? Ayos lang naman po ako. Charlene, mula kasi nang sabihin mo na break na kayo ni Gio, hindi ka na nagkwento ng kahit ano sa akin. Kaya sabihin mo ang totoo. Okay ka lang ba talaga? Hahawakan ko ang kamay mo para maramdaman mo na okay lang ang umiyak. Hindi kita huhusgahan. Mama mo ko kaya pwede mong sabihin sa akin lahat ng nararamdaman mo. Alam ko naman po yun, Ma. Kasi nang sabihin ko sa inyo na kasal na sa ibang babae ang bagong boyfriend ko, hindi naman po kayo nagalit sa akin. Dahil sinigurado mo na hiwalay na sila ng asawa niya bago ka pumasok sa relasyon nyo. Pero ang naging tanong ko sa'yo noon, bakit ka pumasok sa bagong relasyon kahit alam mo sa sarili mo na hindi ka pa handa? Kasi yun pong nakita kong paraan para maka-move on na kaagad ako kay Dylan. Naisip ko na kung may bagong lalaki na sa buhay ko, makakalimutan ko na kaagad siya. Nagawa ko naman po yun, Ma. Nagawa ko kalimutan kaagad si Dylan. Oo, tama ka. Pero anong nangyari? Nasaktan ka rin sa lalaking pinalit mo kagad sa kanya, 'di ba? Nasaktan ka kasi pumasok ka sa relasyon kahit hindi ka pa naman talaga handang magmahal uli. Masyado mong minadali ang lahat. Pero alam ko naman na matatag ka, anak. Lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon, malalampasan mo rin to. Makakalimot ka at magagawa mong magmahal uli. Papa Dudut, sa kabila ng maling relasyon na pinasok ko, umasa talaga ako noon na magiging tama rin ang lahat sa aming dalawa. Pinanghawakan ko kasi ang pangako sa akin ni Gio. Pinanghawakan ko na sabay naming tutuparin ang mga plano na binuon naming dalawa. Malalim na kasi ang pagmamahal na nararamdaman ko noon para kay Gio. Yung pagmamahal na handa ko nang awayin ang ibang tao para lamang sa kanya. Yung pagmamahal na ipaglalaban ko hanggang sa huli. Ayun nga lang, ako pala ang hindi kayang ipaglaban ng taong mahal ko. Papa Dudut, aaminin ko na tama si Mommy sa mga sinabi niya. Ginamit ko si Gio para mabilis ako makapag-move on mula sa nagtapos na relasyon namin ni Dylan. Malaki kasi ang pagkakaiba ng ugali nilang dalawa. Nakita ko kay Gio ang mga bagay na hinihiling ko noon na sana ay nasa ugali na lamang ni Dylan. Naramdaman ko na mas napapahalagahan ako ni Gio kumpara noong magkarelasyon pa lamang kami ni Dylan. Pero limitado lang pala ang relasyon na pwedeng magkaroon sa pagitan naming dalawa. Ramdam ko naman na minahal din ako ni Gio, mas matimbang lang talaga siguro ang pagmamahal na meron siya para sa asawa at anak niya. Malaking pagkakamali rin talaga, Papa Dudut, na humanap kaagad ako ng taong pwedeng pumalit kay Dylan sa puso ko. Oo, hindi ko hinanap si Gio at hindi namin pinilit na mahalin ang isa't isa. Nagsimula kasi sa mabuting pagkakaibigan na nauwi sa malalim na pagkakaibigan. Isang maikling kwento na may maagang katapusan. Naisip ko sa huli na okay na rin yon. Marami naman kaming natutunan mula sa isa't isa.
May mga bagay at nararamdaman na hindi natin dapat pinaglalabanan mga kapuso. May mga pag-ibig na hindi talaga nakatadhana sa pangmatagalan. At may mga tao na daraan lang talaga sa buhay natin para mag-iwan ng mga aral. Papa Dudut, ngayon ay single pa rin po ako pero masasabi ko na masaya naman ako. Masaya ako na naghihintay para sa tamang tao na darating sa buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Charlene. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.